Magandang araw mga kababayan. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa malalim na pagsusuri ng politika, lipunan at lahat ng mga bagay na may kinalaman sa ating bayan. Ngayon ay April 13, 2025 at mainit na mainit ang usapan tungkol sa darating na halalan sa Mayo. Ang tanong, sino mga hinintay natin sa Senado? Sino magdadala ng pagbabago? O baka naman pagpapatuloy ng status quo? Huwag kang mag-alala ha, hindi tayo magpapaligoy-ligoy dito, diretso sa punto pero may haplos ng katotohanan at kaunting biruan. Kamakailan inilabas ng Tangeray ang kanilang 2025 pre-election senatorial preferential survey at mga kababayan, parang karera sa kalsada ng EDSA ito, magkakasabay, magkakapatid at mga sorpresang biglang sumusulpot. Sa survey na ito, tatlong pangalan ang naghahari, ang magkapatid na Ben Bitag Tulfo at Erwin Tulfo at ang senador na parang hindi napapagod, si Bongo. Pero teka ha, hindi lang ito tungkol sa numero, anong ibig sabihin nito para sa atin? Ano ang sinasabi ng mga botanteng Pilipino? At bakit nga ba ang parang pelikula itong laban sa Senado? May drama, may aksyon at syempre may plot twist. Kaya't sumama ka na sa akin sa susunod na 2 oras. Hihimayin natin ang survey na ito mula sa mga numero hanggang sa mga kwentong nasa likod nito. Magbabalaan tayo ha, magtatanong at magpapatawa rin dahil kung hindi natin pagtatawanan ng politika, paminsan-minsan baka umiyak na lang tayo. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Ayon sa Tangeray, tatlong pangalan ang nasa tuktok ng kanilang survey na isinigawa noong April 7 hanggang 9, 2025. Una, si Ben Bitag Tulfo na may 55.71% voters preference. Pangalawa, si Senator Bongo na may 55.17%. At pangatlo, si CIS Representative Erwin Tulfo na may 54.42%. Statistically tied, sabi ng Tangeray, dahil nasa loob sila ng margin of error na plus or minus 1.96%. Pero teka muna mga kababayan, hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ang tanong ko, ano ang ginagawa ng tatlong ito para maging magkakasabay sila sa puso ng butante? Si Ben Tulfo, kilala natin bilang Bitag sa Metro Manila at Visayas, parang superhero siya ng mga millennial at Gen Z. Bakit? Dahil ang imahe niya ay diretso, walang paligoy-ligoy at parang laging handang magbigay ng suntok sa mga abusado. Pero teka ha, tignan natin ang kwento sa likod ng imahe. Media executive siya, isang pangalan na matagal nang tumatak sa telebisyon at radyo. Pero ang tanong ko, gaano kalalim ang kanyang plataforma? Ano ang konkretong solusyon niya sa mga hinintay natin? Trabaho, edukasyon, kalusugan. Dahil mga kaibigan, hindi sapat ang pagiging sikat. Kung puro bitag lang, baka matrap tayo sa pangako ng walang laman. Ngayon, si Erwin Tulfo naman, ang kapatid ni Ben Tulfo. Pero iba ang hatak niya ha. Mas malakas siya sa Northern at Central Luzon at sa mga mas matatandang butante. At CIS representative siya at tulad ng kanyang kapatid, kilala rin siya pagiging action agad. Pero narinig ko na rin ang mga bulungan. May usap-usapan tungkol sa kanyang citizenship. At nitong mga nakaraang buwan, bumaba ang kanyang numero dahil dito. Sa survey noong Enero, 58% ang preference niya, pero ngayon 54.42% na lang. Maliit na baksak, pero kapag karera ito, kahit isang dipa ang pagkakaiba, pwede kang maunahan. Anong masasabi natin dito ha? Sapat ba ang pangalan ng Tulfo para manalo o kailangan na nilang magpakita ng mas matibay na plano? At syempre, hindi natin makakalimutan si Senator Bongo, ha? Mr. Malasakit, Mindanao ang kanyang Kastilyo, mga kababayan. Sa survey, siya ang nangunguna sa rehiyong ito. At tumaas ang kanyang numero mula sa nakaraang buwan. Mula 51.25% noong Pebrero, naging 55.17% na ngayon. Ano ang sikreto niya? Trabaho bilang senador, malapit sa masa, at syempre ang kanyang track record bilang dating aide ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero teka ha, hindi rin siya laging ligtas sa kritisismo. May nagsasabi, si Bongo ay may sariling leader o anino pa rin na nakaraan. Yan ang tanong na kailangan natin sagutin. Dahil ang boto natin ay hindi lang para sa ngayon, para ito sa kinabukasan ng Senado. Kaya't mga kaibigan, tatlong nangunguna ha, pero hindi simpleng karera ng pangalan. Sa susunod na bahagi, titignan natin ang iba pang mga nangunguna sa top 12 at bakit may mga biglang sumulpot.
bilang biggest gainers. Sino ang mga ito at bakit sila umaakyat? Abangan yan pagkatapos ng maikling pahinga. Kamusta mga kababayan? Balik tayo sa ating masinsinang pagsusuri ng 2025 Senatorial Survey ng Tangeray. Kung akala mo tapos na ang laban sa tatlong nangunguna, mali ka. Sa top 12, marami pang pangalan nagpapakita ng kanilang lakas at may mga sorpresang biglang umangat. Hihimayin natin ito isa-isa dahil ang boto natin ay hindi larong baraha. Hindi ito pustahan, kundi desisyon para sa bayan. Sa ika-4 hanggang ika-5 pwesto, magkatabla sina Senator Bong Revilla at dating Senator Tito Soto. Si Revilla, mga kaibigan, ay isa sa mga biggest gainers ngayong April. Mula 42% noong Pebrero ay naging 47.13% na ang kanyang voters preference. Sa Calabarzon, siya ang hari. Pero teka, ano ang nagdala sa kanyang pag-akyat? Ang kanyang imahe bilang artista turned senator o baka naman ang kanyang trabaho sa Senado? Si Tito Soto naman sa 45.21% ay matatag pa rin. Dating Senate President, kilala sa kanyang karanasan, pero narinig ko na rin ang bulungan ng mga kabataan. Hindi raw siya kasing fresh gaya ng iba. Ano sa tingin mo? Sapat ba ang karanasan o kailangan natin ng bagong dugo sa Senado? Ngayon, sa ika-anim hanggang ika-10 pwesto, limang kandidato magkakasabay. Si Senator Pia Cayetano sa 39.70%, dating DILG Secretary Ben Abalos sa 38.08%, Senator Lito Lapid sa 37.92%, Senator Bato de la Rosa sa 37.42% at dating Senator Panfilo Lacson sa 37.29%. Parang traffic sa EDSA ito mga kaibigan, siksikan at bawat isa gustong mauna. Si Ben Abalos halimbawa ay umaangat sa Metro Manila, Northern at Central Luzon. Ang tanong, ano ang ginagawa niya ng tama? Ang kanyang trabaho ba bilang dating DILG Secretary ang nagbibigay sa kanya ng edge? O baka naman ang kanyang pangako na mas maayos na pamahalaan? Pero teka may isa pang pangalan na kailangan natin pag-usapan. Si dating Senator Manny Pacquiao na nasa 11 pwesto, may 34.25%. Dati malakas siya sa Mindanao. Pero sa survey ngayon, Abril, bumaba ang kanyang numero doon. Ano ang nangyari? Sikat siya, may pera, may puso, pero bakit hindi na siya kasing lakas ng gaya ng dati? Baka naman mga kababayan, hinintay natin ang mas malinaw na plano mula sa kanya. Dahil sa politika, hindi sapat ang jab, hook, ang kanyang solidong diskarte. At syempre, hindi natin makakalimutan ang mga biggest gainers bukod kay Revilla. Si Senator Francis Tolentino, naka-11 hanggang 17 pwesto na may 32.96% ay malakas sa Calabarzon at NCR. At si Representative Rodante Marcoleta, na sa ika-19 hanggang ika-20 na may 23.13% ay sinusuportahan ng Mindanao at ng Iglesia ni Cristo. Anong sinasabi nito? Na ang politika hindi lang tungkol sa pangalan, tungkol din ito sa koneksyon, sa suporta ng mga grupo at sa tamang timing. Pero mga kaibigan, hindi lang ito tungkol sa kung sino ang nangunguna. Ang survey na ito ay salamin ng ating mga hinintay, mga hinanakit at mga pangarap bilang Pilipino. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas malalim na konteksto. Bakit ganito ang boto natin? At ano ang dapat natin gawin bilang botante? Kaya't huwag kang bibitaw dahil mas lalalim pa ang ating talakayan. Mga kababayan, sa puntong ito, malinaw na ang larawan ng top 12 sa Tangeray Survey. Pero ang mas mahalaga, anong sinasabi ng mga numerong ito tungkol sa atin? Bakit ang mga Tulfo, Bongo at iba pa ang nangunguna? At bakit may mga biglang umangat habang ang iba ay bumaba? Hayaan ninyo ako maging prangka Ang politika sa Pilipinas ay parang telenovela. May mga bida, may mga kontrabida, at minsan kahit ang mga extra ay biglang sumisikat. Pero seryoso ang survey na ito ay nagpapakita ng 3 bagay. Una, ang lakas ng pangalan. Pangalawa, ang impluwensya ng rehiyon. At pangatlo, ang emosyon ng botante. Una, ang lakas ng pangalan. Aminin natin mga kaibigan, sa Pilipinas, kapag sikat ka, malaki ang tsansang manalo ka Ang magkapatid na Tulfo ay halimbawa nito. Kilala sila sa media sa kanilang action agad na imahe. Pero teka hindi ba dapat nating tanungin? Gaano kalalim ang kanilang pag-unawa sa batas, sa ekonomiya, sa pandaigdigang usapin? Dahil sa Senado ay hindi studio ng radyo o TV. Ito ay lugar ng batas. Excuse me po sa diskusyon ng mga desisyon magbabago ng buhay natin.
Pangalawa, ang impluensya ng rehiyon. Napansin mo ba, si Ben Tulfo malakas sa Metro Manila at Visayas, si Erwin sa Northern at Central Luzon, si Bongo sa Mindanao, si Revilla sa Calabarzon. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang botante ay hinintay pa rin ng mga kandidatong kakampi ng kanilang rehiyon. Pero mga kaibigan, hindi ba't ang senador ay para sa buong bansa? Dapat ba natin piliin ang mga kandidato dahil lang malapit sila sa atin geographically? O dahil kaya naman magtratrabaho para sa lahat? At pangatlo, ang emosyon ng botante. Alam mo, kapag tinitignan ko ang survey, parang nakikita ko ang galit, pag-asa at pagkabigo ng Pilipino. Galit sa korupsyon. Kaya gusto natin ang mga parang matapang tulad ng Tulfo, pag-asa na mas magandang bukas. Kaya sinusuportahan natin ang mga tulad ni Bongo na malapit sa masa. At pagkabigo, kaya minsan bumabalik tayo sa mga pamilyar na pangalan tulad ni Pito Soto at Manny Pacquiao. Pero ang tanong ko, hanggang kailan tayo magpapadala sa emosyon? Hindi ba't oras na para maging mas maingat, mas mapanuri tayo sa ating boto? Sa huling bahagi ng ating programa, pag-uusapan natin kung paano natin gagamitin ang impormasyong ito bilang botante. Anong dapat nating hanapin sa isang senador at paano natin masisigurong ang boto natin ay para sa bayan. Hindi lang para sa sariling interes, ha? Kaya't huwag kang bibitaw dahil ang susunod ay para sa iyo, botanteng Pilipino. Mga kababayan, narito na tayo sa dulo ng ating ilang minuto na paglalakbay sa mundo ng 2025 senatorial survey ng Tangeray. Alam na natin ang mga pangalan, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Bongo, at ang iba pang nasa top 12. Alam na rin natin ang mga biggest gainers tulad ni ng Bong Revilla, Francis Tolentino, at Rodante Marcoleta. Pero ang pinakamahalagang tanong, ano ang gagawin natin sa impormasyong ito? Dahil sa survey mga kaibigan ay hindi hula ng manghuhula, ito ay gabay, isang salamin ng ating damdamin bilang botante. Bilang botante may tatlong bagay ako nais paalala sa inyo. Una, maging mapanuri. Huwag tayo magpapadala sa pangalan o sa kasikatan. Tanungin natin, anong track record ng kandidatong ito? Ano ang kanilang nagawa? At ano ang kanilang plano? Si Ben Tulfo ba ay may konkretong solusyon sa kahirapan? Si Erwin Tulfo ba ay handang sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang citizenship? Si Bongo ba ay may sariling boses o nakadepende pa rin sa iba? Pangalawa, maging malawak ang pananaw. Ang senador ay hindi lang para sa iyong probinsya o rehiyon, para siya sa buong Pilipinas. Kaya't kapag bumoboto ka, isipin ang mas malaking larawan. Anong kailangan ng bansa? Mas magandang edukasyon, mas maraming trabaho, mas maayos na kalusugan. Piliin ang mga kandidatong may malinaw na sagot para sa mga ito. At pangatlo, maging matapang. Ang boto natin ay hindi lang karapatan, ito ay kapangyarihan. Kapangyarihan baguhin ang direksyon ng ating bayan, kaya't huwag kang matakot na pumili ng iba, ng bago, ng mas mahusay kung yan ang makakabuti. Pero syempre huwag rin nating kalimutan ang may mga karanasan na napatunayang tapat at mahusay. Mga kababayan, ang halalan sa Mayo 2025 ay hindi larong bahala na. Ito ay laban para sa ating kinabukasan, para sa ating mga anak, para sa ating mga magulang, para sa ating bayan. Kaya't gamitin natin ang survey na ito bilang simula, hindi katapusan. Magtanong, magsaliksik, makipag-usap at kapag nasa balota ka na, tandaan, ang bawat marka ng panulat mo ay hindi lang boto. Ito ay boses ng bayan. Kaya't mga kababayan, hanggang sa muli, ako si #WalkWithLove. Nagpapaalam pero hindi nagpapahinga. Magkikita-kita tayo sa susunod na talakayan at sama-sama itaas natin ang antas ng politika sa Pilipinas. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.